Ang una nating kwento ay ginto o kamatayan. What if kailangan mong makakuha ng ginto sa Olympics? Dahil kung hindi, papatayin ng pamilya mo. Napakasarap makita ang suporta ng mga Pilipino kay Carlos Yulo sa pagkapanalo nito ng ginto sa Olympics. Iba talaga ang national pride dito. Meron din kaming national pride, pero ibang level ito. Annyeonghaseyo! Ako nga pala si Lea Lou Hernandez. Lea ang palayaw ko, 23 at isang teller. Taga Dasmariñas, Cavite. May boyfriend ako, ang pangalan niya ay Wilfred. Pero alam niyo naman na hindi ako Pilipino kahit marunong ako magtagalog. Taga Korea ako. North Korea nga lang. Ang tunay kong pangalan ay Kim Joo-sik at taga Pyongyang ako. Ako ang pinakamagaling na figure ice skater sa buong North Korea. Noong 2018, nakasali din ako sa Winter Olympics. Isa itong malaking karangalan para sa akin at sa bansa namin. At ito din ang first time ko na makakaalis sa bansa namin. Masaya sanang mamasyal, pero grabe ang bantay sa amin. Bawal kasi kaming gumala at ang pwede lang naming puntahan ay ang mismong event or training. Iba din ang pressure sa amin. Dahil ang bilin sa amin ng gobyerno at ni Supreme Leader Kim Jong-un ay dapat ginto ang maiuwi namin. Hindi niya tatanggapin ang bronze or silver. Mamili daw kami. Ginto o kamatayan. First time kong matakot para sa buhay ko. Kala ko normal lang ganitong pressure. Pero habang naglalaro sa Olympics, dito ko na nalaman na hindi pala ito tama. Naglalaro ang ibang players dahil sa passion nila. Walang mga death threats na kasama. Kabado tuloy ako. Pero tiwala naman ako sa training ko at alam ko na makukuha ko din ng ginto. Pero dapat mag-isip din ako ng plan B dahil ayoko pang mamatay. Oo, normal sa amin ang pagpatay ng gobyerno sa mga mamamayan kaya di na ito bago sa akin. Pero syempre, personally, gusto ko pang mabuhay. Buti na lang at nakilala ko si Wilfred na isang Pilipino. Kahit may bantay ako, nakakalusot pa din ako para kitain siya. Malambing at mapagmahal si Wilfred. Hindi katulad ng mga Koreano sa amin. At kalaunan ay naging kami na rin. Dito ko na sinabi ang problema ko sa kanya. At nagplano siya ng isang escape plan right after ng laban ko. At least, meron na akong plan B. Sa awa naman ng Diyos, nakaabot ako sa semifinals. At dito ay binalaan uli ako ng bantay kong masungit na si Teniente Roxy Park. Naginto daw o kamatayan. Dahil pag natalo daw ako sa semis, wala na akong pag-asa makuha ang ginto. Do or die ika nga. Pero in this case, literal siya. Dumating na din ang araw ng semis. Magsisimula na ang semifinals ng figure ice skating. Kami ang una at kalaban namin ang Germany. Kabado ako pero alam kong kaya ko ito. Kaso pagtapos ng laban namin, narinig kong natalo daw kami. Buti na lang at agad akong hinila ni Wilfred at sinakay sa kotse. Habang paalis kami, nakita kong hinahabol kami ni Teniente Roxy. Binigay sa akin ni Wilfred ang fake Filipino passport at ito daw ang gagamitin ko. Nakarating din kami ng airport at nakasakay kagad sa next flight papuntang Pilipinas. Malaki talaga ang pasasalamat ko kay Wilfred at ang ginawa niya para sa akin. At after nun, dito na ako nanirahan. Akala ko nakaligtas na ako sa kamatayan, ngunit makalipas ang isang buwan, meron akong nakuhang email mula sa aking kaibigan sa army. Sinabi nito na pinatay daw ng gobyerno ang buong pamilya ko sa Pyongyang. Mali daw ang pagkakaintindi ko na ako ang papatayin. Ang kamatayan daw na sinasabi ng gobyerno at ng Supreme Leader ay sa mga pamilya ng mga athletes. Napaluhod ako sa balitang ito at umiyak. Nang dahil sa akin, namatay silang lahat. Napakademonyo talaga ng Supreme Leader at ng mga kampon niya. Niyakap naman ako ni Wilfred at sinabing, okay lang yon. At least buhay naman daw ako. Kaya ngayong Olympics, nakakatuwa panoorin ang saya ng buong Pilipinas. Pero naalala ko din ang trauma na dala nito sa aking buhay. Ang susunod nating kwento ay ang misteryosong pasahero sa NAIA. What if ang katabi mong pasahero ay may tinatagong sikreto? Anong gagawin mo? Ako nga pala si Faye Makasait. Palayaw ko ay Apple. Taga Brooks Point, Palawan. Pero ngayon, sa Maynila na ako nagtatrabaho. Isa akong immigration officer sa arriving passengers sa NAIA.
Mahirap ang trabaho kong ito. Kailangang mabusisi ka sa pag-check ng passport at matalas ang paningin mo sa itsura at kilos ng bawat pumapasok. Dapat walang makalusot na kriminal o terorista sa ating bansa. Chine-check din namin ang record nila sa system at pag may na-flag, dinedetain namin sila para questionin. 4 na taon na din ako sa trabahong ito. Pero nung nakaraang June 16, 2024, meron kaming isang insidente sa NAIA. At lahat kami ay kinilabutan sa pangyayaring ito. But before we continue, kung di pa kayo nakafollow sa amin, follow ka na para updated ka sa mga bagong stories tulad nito. Going back to our story, kala ko normal lang ang araw na ito, pero hindi pala. Meron akong isang pasaherong chinek. Mukha naman siyang normal, maayos at naka-Amerikana ang lalaki. Formal at mukhang mayaman. Kala ko pa nga, OFW siya. Moreno kasi at mukhang Pilipino. Naka-shades siya kaya pinatanggal ko ito sa kanya. At nagulat ako na kulay blue ang mata ng lalaki. Sabi ko sa sarili ko, baka may lahi si kuya. Nang inabot na niya ang passport niya, hindi ko mabasa ang mga characters na nakasulat dito. Pero mukha naman itong passport, kaya nagtataka ako. Sinubukan ko din siyang kausapin pero hindi ko maintindihan ang lengguwahe na gamit niya. Akala ko talaga Pinoy si kuya. Kaya tinawag ko kagad ang supervisor ko. Hindi niya rin alam kung anong country galing ito at lengguwaheng gamit niya. Pinatawag niya ang lahat ng translators namin sa NAIA. Pero wala pa rin nakakaalam nito, kaya nilagay muna namin siya sa holding area. Ininspeksyon namin ang mga gamit niya at mas lalo kaming naguluhan. Hindi rin namin alam pati ang mga brands ng mga damit niya. Kapareho nito ang mga characters na nakalagay sa passport niya. Pati ang phone niya, chinek din namin. Hindi pa rin namin mabasa ang characters. Pati na rin ang brand ng phone niya. Sa isip-isip ko, napaka-misteryoso naman ang foreigner na ito. At habang ginagawa namin ang kung ano-ano pang pag-check, kalmado lang din siya at hindi nagsasalita. Nabalot kami ng kaba sa pagkatao ng lalaking ito. Pero iisa lang ang hinala namin lahat. Baka alien si kuya. Pwera biro. Ito lang ang logical na explanation. Maya-maya pa ay dumating na din ang NBI at ilang military officers para mag-imbestiga. Tinagdagan din ang security sa holding area. Lumipas ang ilang minuto ngunit wala din silang napala. Kaya tinawagan nila ang mga scholars at scientists sa iba't ibang universidad sa Maynila. Pinicturan nila lahat ng gamit nito pati na ang passport at sinend sa mga scholars at scientists para maimbestigahan. Bukas daw nila malalaman kung ano ang sagot sa mga katanungan namin. Umuwi na muna kami dahil gumagabi na. Pero pagka-uwi ko, di pa rin ako makatulog at nasa isip ko pa rin ang misteryosong pasahero na ito. Alien ba talaga siya? Sinasakop na ba tayo? Nakakatakot kung anong maaaring kasunod nito. Pagpasok ko ng umaga sa airport, nagkakagulo ang lahat. Kahit madami ang mga guard sa holding area, biglang nawala ang misteryosong pasahero. Kasama na din ang lahat ng gamit niya. Sabi ng mga tao, baka nag-teleport ito dahil alien nga daw. Subalit mali kaming lahat. Maya-maya ay na-receive na namin ang results ng investigasyon ng mga scholars at scientists natin. Isa daw itong lumang klase ng alibata at na-translate nila ang nakasulat sa passport niya. Ito daw ang Republika ng Biringan.